Ngayong buwan ng Marso, partner, kapag binabagit yung salitang Marso, una kong naalala palagi, sunog! Oh! Sunog! Tira! Brigada! Mga kabrigada, dahil alam ho natin na yung buwan ng Marso sa Pilipinas ay Fire Prevention Month. At saka bakit buwan ng Marso, Brigada Gabs? Kasi summer period yan Summer period. Oo, nung panahon na hindi pa distorted yung, di ba? Yung trend ng panahon. No? Tsaka nung hindi pa, ayun nga, climate change, di ba? Tapos nung wala pang pagbabago sa academic calendar natin. Dati, pag ganitong buwan, lahat ng mga pamilya nasa tahanan. Summer. Lahat, panahon ng tag-init. Panahon ng tag-init. Tapos, lahat, ang taas ng consumption ng kuryente, marami mga naiwan na kuryente. Ang resulta, marami mga electrical issues sa bahay na nagdudulot ng sunog. Diba? At kaugnay ho niyan mga kabrigada, actually ngayon ongoing na ho itong kick-off ng Bureau of Fire Protection para po sa kanilang Fire Prevention Month. Makasama ho natin mga kabrigada ang tagapagsalita po ng BFP, si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza. Hinggil nga ho dito sa Fire Prevention Month. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po, sir, sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. Ayan magandang umaga po. Parang long time no chat tayo, mama. Pero kumusta na ho ba? Ito pong mga paghahanda ho natin ngayong Fire Prevention Month. Ano po yung mga hakbang, mga information dissemination programs ng BFP para po sa ating mga kabrigada para po tayong lahat ay makaiwas na ho sa sunog, ma'am? Sa mga oras pong ito na nagaganap po ang ating kick-off ceremony ng Fire Prevention Month dito po sa Binyan, Laguna. Kasalukuyan pong ongoing ang ating program. Kasama po natin ang ating CEO ng Pag-ibig Fund at ang ating... Hello? Hello po, ma'am. Ayan. Kasama po natin din ang ating Fire Safety Ambassador na si batikang aktor Sir John Arcilla. At sa mga susunod pa pong linggo ay patuloy po ang ating Community Relations Week kung saan po magaganap ang refresher course sa ating mga barangay fire brigades. At towards the end of the month naman po ay magaganap din ang ating 9th National Fire Olympics. Ito po ay competition among BFP personnel para po maipatuloy natin ang pagsasanay when it comes to firefighting. At ito po ay magaganap sa Clark, Pampanga. Year-round naman po ay ang patuloy nating pag-iingay sa social media. Yun. Alam naman ho natin, ma'am, na kapag mga ganitong panahon ho talaga, tumataas po ito pong mga insidente po natin na sunog. At maganda nga ho na meron tayong mga ganitong programa para po kumbaga ba magkaroon pa ng awareness yung ating mga kabrigada. Pero sa mga nagdaang period ho ba, parang meron ho ata kayo nalabas na mga listahan na laging mga electrical issues pa rin. Yun nangungunang cause ng mga sunog dito ho sa Pilipinas, ma'am. Tama po, ang nangunguna po natin ngayon ay electrical causes of fires. Kaya patuloy po tayo sa ating pag-remind na mas maging responsible tayo sa paggamit ng mga electrical appliances natin. Lalo tigit na itong octopus connection dahil ito nga po, summer na naman. Electric fan natin, bigyan din po natin ng oras ng pahinga. At ganun din po, ang pumapangalawa naman po ay open flames. Ito naman po ay may kinalaman sa gasera, kandila, or mga naiiwanang niluluto. At pumapangatlo po ay ang tinatawag nating mga ember or yung mga nagsisiga sa bakuran at nililipad yung alipato, kaya dumadapo po sa mga light combustible materials at mga residential areas. Superintendent Atienza, nitong nakalipas na mga taon, ano pa yung mga nagsilbing hamon, challenge para sa Bureau of Fire Protection para tumugon po doon sa mga insidente ng mga sunog? Ang atin pong patuloy na challenge is itong talagang makikipot na daan at yung accessibility ng ating mga responding team sa fire lanes. At lalo na po kapag tayo ay on the way na sa fire scene, may mga
fellow motorista din po tayo na imbis na mag-giveaway, nakikipag-unahan pa nga po sa ating mga ambulansya at fire truck. Sana po maging aware na tayo sa bagay na ito. What about yung gaano kabilis yung pag-report ng mga residente tungkol sa mga insidente ng sunog? Kasi lately may mga napapansin na instead na mag-report, iinuna po yung pag-Facebook live, pagkuha ng video doon sa mga fire scene po, Superintendent. Tama po. Kaya yun nga po ang ating napapansin. So maging responsible din sana itong mga videographers at vloggers natin. Malasakit po ang ating kailangan kahit na hindi ito sa lugar natin. The mere fact na nakikita natin siya at tinutupok na ang isang bahay, magkaroon po sana tayo ng malasakit. Itawag po sa 911 para sigurado po tayo na reported ito. Ayan. Yes. What about yung compliance po ng mga local government units, syempre doon sa building code? Kasi may mga nababalitaan tayo. Halimbawa, yung sa area dyan sa Pasay, walang certificate galing sa Bureau of Fire Protection. May mga sunog na mga, sa Quezon City, I mean. Superintendent, kumusta po yung pagtulong naman ng mga LGUs sa inyo pong trabaho? Na ma-check muna yung mga compliance sa mga buildings. Malaki po ang naitutulong ng ating LGUs, hindi lamang po sa logistics part, dahil alam naman po natin na may kanya-kanya silang pondo and able sila to do the procurement. Lalong-lalo na to magbigay ng equipment sa ating mga organized na volunteer fire brigade. At napakalaki din po ng tulong ng presence nitong mga volunteer fire brigades bilang first responders during fire calls. Ayun. At 'di ba nabanggit mo nga kanina, ma'am, itong 911 kasi parang dito ho sa Pilipinas, medyo mababa pa yung awareness ng 911 eh. Pag nagtanong ho ako sa kalsada, minsan yung iba hindi nila alam na ay may 911 pala sa Pilipinas. Parang na under-maximize. Correct. Oo, parang ang akala nila ang 911 sa ibang bansa lang. Pero dito ho sa Pilipinas, may 911 naman talaga. Paano ho ba natin 'to pinapakalat dito po sa ating mga kabrigada na dito ang tamang pag-report kapag merong sunog? Kaya ganoon na lamang po ang talagang efforts na ginagawa ng BFP, lalo na ngayon, nung pumasok po ang pandemic, ay talagang we made use of available resources, which is ito nga po, yung social media. Nandyan na po lahat ang mga information, hinggil po sa Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na ang mga hotline numbers natin, not only the National Emergency Hotline na 911, kung hindi, pati na rin po yung direct contact number sa kanilang pinakamalapit na fire station. Operational pa po ba yung, naalala ko dati may parang 4-digit na mga emergency number ang Bureau of Fire Protection. Operational pa po ba yun, Superintendent? Sa cellphone ba o sa landline? Either way po, cellphone or landline, accessible po ang ating mga hotline numbers. Yung 4 digits, ano bang digit? 4 ba yun? 444? Yes po, yung ating pong reaction hotline number. Ayun. Okay. Nabanggit rin nyo kanina, ma'am, ito pong mga numbers na mga naitala po natin na fire incident sa Pilipinas hanggang dun po sa latest na monitoring natin. Pero pwede ho ba kami makahingi ng kumbaga ba comparison sa mga nagdaang period? Kasi parang dito ho sa pagbabantay namin, kahit wala pa buwan ng Marso, medyo sunod-sunod po yung mga nangyayari pong sunog, lalo na po dito sa Metro Manila. Meron ho bang kumbaga ba percentage o increase ng mga fire incidents natin kumpara sa mga nagdaang period, ma'am? Datos po natin, January 1 to February 28. Ang 2025 po ay nagkaroon na tayo ng 2,403 na insidente. Kumpara po nung nakaraang taon of the same period, 3,847. Sa mga numerong ito, makikita po natin na bumaba po tayo ng 38%. Bagamat bumababa nga, pero yun nga po, nakakalungkot, meron pa rin pong mga insidente. Kung tayo po ay magbabacktrack, Superintendent, halimbawa mula 2020 hanggang 2024, yung buwan po ba ng Marso, yun pa rin po ba yung buwan na napakataas ng insidente ng sunog? Yes po, pinapalo pa rin po ang ating insidente tuwing buwan ng Marso. Not only structural fires, but more so sa mga grass fires.
So grass fire. So, 'di ba pag sa ibang bansa nakarinig ka ng grass fire, mga wildfire, 'di ba? So dito pala sa Pilipinas, ma'am, marami pa rin mga grass fires na ganyan. Yes po, dahil nga po ito sa direct sunlight natin at ang feed ng oxygen. Kaya doon po nangyayari yung sunog. Ayun. Sige po, ma'am, siguro po, bago ho tayo magtapos, manghihingi po kami sa inyo ng mga tips, ma'am. Ayan. Mula ho sa BFP para siyempre, una, prevention. Paano ho tayo makakaiwas sa sunog? Pangalawa, kapag meron po mga maliliit pa na apoy, ano yung mga dapat gawin ho natin ng ating mga kabrigada, ma'am? Go ahead po. Tama. Tama po kayo, sir, no? Na unahin po talaga dapat natin ang prevention. Maging proactive po tayo at i-instill po natin sa mga kaisipan natin na every day is Fire Prevention Day. At ito pong mga insidente na encounter natin, yun nga, electrical causes, open flame, ember sparks, minsan andyan na rin yung mga motor vehicle fires. Lahat pong ito ay talaga namang nakikita natin maiiwasan kung tayo mismo sa ating mga sarili ay magiging responsible sa mga paggamit nito at yung maging conscious ba na itong mga actions natin ay maaring magdulot ng sunog. Ayan. Kapag ano naman po, ma'am, wag naman ho sana, knock on wood, na meron po mga maliliit na apoy sa kanila pong mga tahanan. Ano ho yung pinakauna ho nilang dapat gawin, ma'am? Ayun. Tira! Brigada! Okay. So, yun yung sabi ni ma'am, di ba, na napakahalaga ng prevention muna, di ba? Dapat is, yung mga tahanan ho natin, siguruhin natin mga kabrigada na, Chok! Yan, wala si Chok. Tira! Brigada! Yung mga tahanan natin, siguruhin natin, di ba, mga kabrigada, na iwas ho tayo sa sunog, mga kabrigada. Bawa yung mga octopus wiring, di ba? Dapat ho, iwasan na ho natin yan. Yung jumper, partner, number 1 din yan Itong jumper, mga kabrigada. Yung series connection na sinasabi nila, Brigada Gabs, di ba? Ayaw na lang magpakabit ng kuryente. Di ba? Sasaksak na lang dun sa kapitbahay. Yung kapitbahay, sasaksak na naman. Pinagdugtong-dugtong, di ba? Correct ka dyan. Kapag ganun, yung liliit ng kanilang mga wire. Ayan, nabalik na si Ma'am Annalie. Ayun po, balikan ko na po yung tanong ko, ma'am. What if naman po meron pong mga halimbawa, knock on wood, wag naman ho sana, may mga maliliit na sunog. Ano ho yung mga unang dapat gawin ng ating mga kabrigada kapag meron pong mga sunog po sa kanilang mga areas? The moment po na tayo ay maka-witness ng insidente ng sunog sa atin man ito o hindi, i-dial po agad ang 911. Pero tayo na nasa loob ng tahanan, see to it po na alam natin yung exit, yung ating yung sakali mong naka-grills tayo, kaya kinakailangan meron tayong small opening na maaari tayong maka-exit agad. So, yun po ang pinaka-priority. Exit tayo agad at i-dial po sa 911. Ayun. Okay. Sige, with that, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Siyempre, good luck sa BFP. At para naman ho sa lahat ng ating listeners, magdoble ingat ho tayo, iwas sunog tayong lahat. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa BFP. Maraming salamat din po. Sama-sama po tayo dahil ang tema nga po natin sa pag-iwas sa sunog, yung wika nag-iisa. Good morning. Good morning po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Tira Brigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.